So yun mga ka-Streetwise, no? So pag-usapan po ngayon natin itong pagbalik o pag-uwi nga po ni Mary Jane Veloso dito po sa Pilipinas sa loob po ng isa't kalahating dekada. At dito no, may nakita po akong video dito ni Duterte, ni Digong, na wala po talaga siyang pakialam dito sa kaso ni Mary Jane Veloso kasi nga daw po sangkot sa droga. At ang nakakatawa dito no, at napaka-ironic nito, itong mga Duterte Bobo supporter, nagki-credit grab na naman na ito daw pong pagpapauwi nga raw po kay Mary Jane Veloso ay dahil daw po ito sa kanilang Tatay Digong. So ito pag-usapan ngayon natin 'to 'no. So una ito, pakita ko sa inyo. So ito balita 'to from News 5, sabi dito, lumagda na ang otoridad ng Pilipinas at Indonesia sa dokumento para opisyal ng i-turnover sa kustudiya ni Mary Jane Veloso. So uuwi po si Mary Jane Veloso, 'di ba? Ngayong araw, Miyerkules, December 18. Yan. So base po sa speech nga po ni Mary Jane Veloso kanina, actually mas magaling siya magsalita ng bahasa kaysa Tagalog. So ngayon, sabi ni Mary Jane Veloso dito 'no, lubos na nagpapasalamat ng death row convict na si Mary Jane Veloso sa mga otoridad ng Pilipinas at Indonesia dahil sa napipinto niyang pagbalik bayan. Okay. So ngayon, nagpapasalamat po si Mary Jane Veloso sa PBBM admin. Pero mga ka-Streetwise 'no, actually, sa totoo lang, dapat po matagal na pong nakalaya 'yan. Kung hindi lang po ito pinabayaan ni Digong. Kasi 'di ba sabi nga ni Widodo, wala kaming interes para i i-execute yung death sentence kay Mary Jane Veloso. Wala silang interes. So ano makukuha nila kung death sentence nila 'yan? Malinaw naman mga kababayan na si Mary Jane Veloso po ay biktima lang po ng bulok na sistema ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga nag-OFW 'Di ba kasi walang makitang trabaho sa Pilipinas at pagdating po sa abroad, 'di ba? Naloko pa ng employer, ginawa pang drug mule. Okay. So ngayon mga kababayan 'no, so ito po yung mga video ni Digong. Actually medyo nakakagulat 'to 'no. So ito panoorin natin 'to. Okay. Ito, sige. Will implement the laws. I told them, said, Mr. President, I have my laws here. It's good that you have the death penalty here. Because at least you can bring it down to the barest minimum. I said, go ahead and implement the law. We never mentioned about below. O, di ba? So, ang pinag-usapan dito no, nung nakipag-usap nga po si Duterte kay Widodo, meron kayong batas. So, implement ninyo yung batas ninyo. Ano ba kakaintindi nyo doon? Di ba? Tama, di ba? So ngayon, actually, ayan nga pa yung report na lumabas noong 2016 pa. Ito no? Ito September 12, 2016. Di ba? Indonesia says Duterte has given it permission to execute Mary Jane Veloso. So, ang akala ko kasi nung una, parang article lang yan. Ako nagulat talaga ako na may video pa lang kumakalat na may admittance talaga si Duterte na, di ba, pinapa-execute niya na si Mary Jane Veloso. Ngayon, itong mga DDS naman tanga-tanga din. Ang sabi ng mga DDS dito, nung panahon na to na deserve daw po ni Mary Jane Veloso kasi nga daw nagdala ng droga sa Indonesia. Pero in the first place mga kababayan, biktima nga lang po si Mary Jane Veloso ng drug mule. Di ba ginawa siyang drug mule? Mamaya, balikan natin yan. So dito muna tayo sa video ni Digong. Sige, panoorin natin to Okay, sige, continue. Because at least you can bring it down to the barest minimum. I said, go ahead and implement the law. We never mentioned about below. I'm sorry. I have nothing to apologize because, the law is the law. I may just... O, di ba? Kung ano daw yung batas ng Indonesia, gawin ninyo. Di ba? Have to ask Widodo in a most respectful and a very, very courteous way. And if my pleadings will fall on deaf ears, I am ready to accept it. No. For the simple reason, I do not doubt the judicial system of Indonesia. I have been there once upon a time. Bobo talaga ito, no? Bobo talaga ito, no? So, ang sabi ni Duterte dito, no? Hindi daw po siya, I never doubt the judicial system of the Indonesia. So, ibig sabihin nun, kung ano yung
kung ano yung judicial system na hatol kay Mary Jane Veloso, yun na yun. So, paano naman yung foreign relations natin? Kaya nga may DFA eh. Kaya nga meron tayong tinatawag na foreign diplomacy. Kaya nga meron tayong pakikipag-usap sa ibang bansa para po sa mga ganyang klaseng mga instances na meron po tayong kababayan na biktima lang naman ng illegal recruiter. Di ba? Para meron tayong linya pakikipag-usap. Ang problema kasi dito kay Duterte, no? Basta droga para sa kanya, mali na. Samantalang drug lord din naman ito eh. Di ba? Sabi ng Quadcom, di ba? Oh, drug lord of all drug lords. Tapos yung pipitsugin na biktima na si Mary Jane Veloso na andala ata heroin, no? Heroin. Oh, mamaya pupuntahan natin yung kaso ni Mary Jane Veloso. Diba? Para sa kanya, hindi niya man lang ginawa ng paraan. Di ba sabi nga po ng kumupo po dito kay Mary Jane Veloso no, yung migrante na napabayaan po talaga ni Duterte itong kaso ni Mary Jane Veloso. So nasayang daw po yung 6 na taon. So dapat talaga matagal na po nakalaya yan. O, continue natin, sige. And I was able to observe how it works. O, yan. Whether or not she's really guilty, she's bound to be culpable. O, di ba? Guilty man o hindi, culpable daw si Mary Jane Veloso sa bitay. Gago talaga, no? Gago talaga. Parang hindi presidente ang puta. Oh. She's bound to be culpable liability. So I might just accept the system and plead for mercy. Oh, di ba? Ayun lang yung sinabi ni Duterte. So ngayon mga kababayan, no. So sa hindi lang po nakakaalam kasi, no, nakita ko tong article na to eh. Okay. So yan ah. So nakulong pala si Mary Jane Veloso. Bata pa pala siya, no? 39 years old, matanda pa ako sa kanya. Okay. So nakulong siya 2010, di ba? So kwento ko na lang. So si Mary Jane Veloso pala, no, noong 2010 pupunta dapat sa Malaysia para maging domestic helper. Yun nga lang, pagdating nga po doon sa paalis na nga po siya sa Kuala Lumpur, nagkaroon daw po ng pagpapalit ng employer. So kaya mapupunta siya sa Indonesia. Yun nga lang po, ang dala nga lang po ni Mary Jane Veloso noon, sabi dito as Veloso had arrived in Malaysia with 2 pairs of jeans and couple of t-shirts. So konti lang po talaga yung dalang damit ni Mary Jane Veloso. Malabang ayun din po yung inutos sa kanya ng employer or ng kanyang agency. So anong nangyari, di ba? Pinag-shopping si Mary Jane Veloso ng mga damit. At dun po sa mga damit po na yun, sobrang dami po ng mga pinamiling damit kay Mary Jane Veloso. So syempre kailangan ng bag. So binigyan ng bag. Kasama po dun yung mga damit. So dun po sa bag mga kababayan, dun na po pinasok yung heroin. So magkano yung heroin? Magkano inabot? Okay. Wala ata dito. Wala dito. Search ko lang ulit. Sige, wait lang. So ito, no? So after dismantling Veloso's suitcase, the officer discovered 2.6 kilograms of heroin with the worth estimated of $500,000. So mga 25 million, no? Tama, no? 25 million pesos na heroin yung nakita kay Mary Jane Veloso. So, yun mga kababayan, no? So, ayun po ang nangyari kay Mary Jane Veloso. Pero para po sa mga buwakan ng inang mga DDS, mga kababayan, hindi po hindi po yan dahilan para sa kanila. Kasi para sa kanila, kaya nga kaya nga walang due process na pinaniniwalaan niya mga bobong DDS na yan eh. Di ba? So, para sa mga bobong DDS, nagdala ka ng droga, di ba? Biktima ka man o hindi, nagdala ka ng droga. So, dapat kang bitayin. So, bobo sa due process talaga yung mga DDS na yan, no? So, ngayon, mga babayan, no? So, parang ganito lang yan eh. Parang ganito lang, no? Okay. So, ito worth na daanan natin tong nangyayari na to eh. Kasi ngayon, ang style ngayon ng mga DDS ngayon, ito nakita ko to eh. Bukod nga po sa pag-credit grab nga po nila na si Digong daw po ang may dahilan kung bakit nga napalaya si Mary Jane Veloso,
Pero para po sa mga DDS, no, bukod doon sa paniniwala na yan, para sa mga DDS po, si Pinoy daw po ang may kasalanan kung bakit daw po na bitay or bibitayin si Mergin Biloso. Ito si Lea Navarro, sikat sa Twitter to eh. 'Di ba? Never forget that it was President Nonoy Aquino who got Mary Jane Biloso stay of execution from the Indonesian government. That fact can't be revised. O 'di ba? Para lang wala lang, para lang mapagtanggol yung puon nilang si Duterte, no? Pero ngayon mga ka-streetways, no? Sa pagkakataon po na to, napabilib po ko kay Pinoy dito, no? Sa pagkakataon lang na to, ah. So ito na balita ito noong 2015. 'Di ba? Aquino broke protocol to save Mary Jane Biloso. So kasi mga kababayan, no, bibitayin na po talaga si Mary Jane Biloso noong 2015. Kumbaga nailagay na nga po siya doon sa isang kulungan na bibitayin na po talaga siya. Konting push na lang po, bibitayin na po si Mary Jane Biloso. So ang ginawa po ni Pinoy, ni Noynoy Aquino noon, binrake niya po yung protocol. Siya mismo ang tumawag sa Foreign Relation ng Indonesia para pigilan yung pag-execute ng death sentence kay Mary Jane Biloso, presidente ng Pilipinas. So kasi para sa iba parang ano ba yan, parang wala namang issue yun. Hindi mga kababayan, big deal po yun. Kasi dapat po talaga, ang protocol po talaga, DFA ng Pilipinas at Foreign Relation dapat ng Indonesia, sila lang po dapat ang mag-uusap. Yun nga lang, binrake po yan ni Pinoy. Hindi, sabi niya, hindi, ako na makikipag-usap. So si Pinoy yung nakipag-usap ng rekta sa foreign relations nga po ng Indonesia. So anong implications noon? So mga kababayan po, no, maganda nangyari kasi napagbigyan si Pinoy na i-hold yung execution. Yun nga lang, kung hindi siya napagbigyan dito, pahiya si Pinoy dito. 'Di ba? Sinugal ni Pinoy yung kanyang, 'di ba? Yung kanyang muka sa buong mundo kasi isipin niyo kunwari ang nangyari pagtawag ni Pinoy na ay pigilan namin yan na pag-execute kay Mary Jane Biloso. 'Di ba? So ngayon pag sumagot ang Indonesia nun, hindi pwede. So buong mundo po, balita ng buong mundo 'yon, balita sa buong mundo 'yon. 'Di ba? Sakripisyo po ni Pinoy 'yon. Para lang po iligtas si Mary Jane Biloso na biktima lang naman po ng maling sistema ng Pilipinas. Si Digong, ano ginawa ni Digong? Wala, ayaw mapahiya. 'Di ba? Mas pinili na lang ni Digong na wag mapahiya, 'di ba? Para lang po tulungan si Mary Jane Biloso ng mga panahon na 'yon. So, you see, you get the point. Buti pa kasi Pinoy. 'Di ba? Medyo nakakarespeto pa nga ng kahit papaano. Oh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? Diyan po sa sinabi ni Duterte na dapat po talagang ipa-ganun na si Mary Jane Biloso. At pati rin po dyan sa mga DDS po na yan, no, na talagang walang kakwenta-kwentang mga tao yan, no. So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-comment na lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa inyo, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.